Magandang umaga mga karesiklo. Mayroon na naman po tayong gagawing isang electric fan. Stand fan siya, yan. Paggawa po sa atin ng isang mabuting customer. Ang issue naman nito ay madaling huminto yung LC sa kadahilan ng siguro natutuyo na naman yung langis nito. At saka umiinit yung motor. Okay, subukan natin. Sasaksak ko na. Ito. Tapos buksan natin. Ayan, no? Hugong lang siya, oh. Okay. Binutin ko lang. Ngayon, sabi ko dito sa may-ari, gawin na namin tong ball bearing para tumagal na siya. Hindi na siya pabalik-balik. Kasi pangalawang balik na to eh. Itong stand pan na to, pinalitan na namin to ng busing. Ganun pa rin nangyari. Pumayag naman yung may-ari, kaya gawin na natin itong ball bearing. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag baklas na itong stand fan na electric fan. Ito mga arsiklo, nabaklas ko na yung takip. Ito na yung tigas, oh. Oh. Ang tigas ng LC. Ano kasi ito, kaya ito naging ganito. Natuyuan ito ng langis. Kaya siya gumaganit. Tanggalin natin itong LC. Yan, tigas, oh. Ito, mabilis matuyo. Okay, baklasin ko muna pati yung case ng motor. Pakita ko na lang sa inyo. Ito mga karesiklo, nabuksan ko na yung motor ng electric fan. Ito na yung case. Ito, tigas, oh. Kaya buksan na natin itong motor. Tanggalin din natin tong gearbox na to para madali natin may ball bearing.
mabulos tayo makakilip. Okay. Ito yung tatanggalin natin. Ito ipapalitan natin to ng ball bearing. Itong isa. Bakit itong isa na to? Ito. Ito. Kung paano magbaklas niyan ay sungkitin nyo lang tumal. Sungkitin nyo lang ito ng ganito. Ito. Gano lang po kayo ng flat screw. Tapos pukpukin nyo dito. Baklas eh. Ganyan lang po pag baklas ng busing. So ganoon din sa kabila. Pukpukin nyo lang din ang ano, pukpukin nyo lang din ang screw. Yan. Yan siya, baklas na siya. Yan, ayun, baklas na yung busing niya. Yan, pwede na siya. Okay. Ngayon ang gagawin natin ito ipapalit natin. Ito yung gagamitin natin mga materialis. Epoxy bearing. Ito ball bearing. 3 peraso na pala natitira sa akin. Ibus na. Wala. 3. Ayan, 3 peraso na lang. Isa na lang ang natitira. Yan ang gagawin natin. Epoxy. Didikit natin yan dito. Yan, yan. Lalagay natin yan dyan sa gitna. Tapos dito. Yan. Okay. Titimpla lang ako ng epoxy. Pakita ko na lang sa inyo kung paano maglagay ng epoxy. Ito na mga karesiklo. Ikabit na natin yung ball bearing sa rotor. Ito tinatawag na rotor. Ang number ng bearing natin ay 608 C. Letter C. 608 C. Ang number ng ball bearing natin. Ito. Yan po yung number niya. Tapos pasok natin sa ganito. Pag hindi po nagkasya itong ball bearing dito sa shafting, gamitan niyo po siya ng papel de liha. Kiskisin niyo po siya ng ganito. Tapos konti-konti lang kasi baka sumobra yung pagkaskas nyo ng papel de liha sa shafting, lumuwag yung ball bearing dito sa shafting. Kailangan sakto lang yan, katulad ito. Sakto lang yan. Sakto lang yung ano niya, yung sikip niya, hindi siya
Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Sakto lang yan. Yan. Kabilaan. Yan. Ganito lang gagawin nyo. Yan. Maglagay muna kayo ng washer. Ito, washer. Ito. Lagay nyo muna para hindi maipit tong bakal na to. Itong gitna na to. Yan. Lagay nyo dyan. Yan. Tapos, sa kabila naman. Sa kabila, pag hindi rin nagkasya, pag kinabit nyo yung ball bearing na hindi rin nagkasya, anuhin nyo rin siya ng papel de liha. Kiskisin nyo rin siya ng ganito. Basta pa konti-konti lang. Yan, pag nailagay nyo na, ano nyo na nakasya na, okay na yun. Yan. Huwag nyo tatanggalin itong pinakamalaking washer na itong bilog. Yan, tapos ngayon isukat nyo na siya sa case dito sa motor. Sukat nyo na siya ng ganito kung maisasara nyo ba. Yan, kung mailalak nyo. Yan, pag nailak nyo na ng ganyan, yan, nagsakto na siya ng ganyan. Yan, di ba? Hindi siya nakaangat sa ganun. Pwede na yan. Ganyan ang gagawin nyo. Yan. Pwede nyo na siyang itornilyo, tapos lagyan ng epoxy. Pakikita ko sa inyo paglagay ng ano. Tapos ang paglagay naman ng sa clearance para ma-align ng bearing. Ang ball bearing natin ito. Ito. Kung mayroon kayong papel, karton na manipis, maggupit lang kayo, tapos ilagay nyo dito sa gilid ganito, kapasok nyo siya na ganito para ma-align yung bearing, yung ball bearing natin. Basta ano nyo lang na ganito. Kung may ganito kayong plastic, yan, kailangan ang gupit nyo pantay lang dito sa motor, sa tanso ito, para pag tinakip nyo hindi siya sagabal. Yan, ganito. Magkabilaan para pantay yung clearance nya. Yan po yung nagpapa-align ng ball bearing natin. Hindi nyo na kailangan ng tornilyo, rivet. Ito, gumupit lang kayo ng basta pare-paras lang siya ng kapal. Magkabilaan. Pag maluwag pa rin yung nilagay nyo, dagdagan nyo pa ng isa. Yan, ganyan. Tatan niya, wala na siyang ano. Hindi na siya, yan, hindi na siya gumagalaw. Yan. Pag linagay nyo na to, yan. Yan, saksakan nyo, hindi siya nakasagabal. Oh. Ito siya, hindi siya sumasangkal dito. Kaya pag may linagay na kayo doon na epoxy, at saka dito sa ilalim, pwede nyo na siya tornilyo tapos patuyuin. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Baklasin ko muna ulit. Titimpla lang ako ng epoxy para ikabit na natin para matuyo. Kasi 2 beses nyo itong babaklasin eh. Una muna, maglalagay kayo dito ng konting epoxy lang dito sa case ng motor, sa lagayan ng bearing. Konti lang para pang ano lang natin yun sa
sa bearing pang ipit. Tapos lalagyan nyo rin to, itong gilid ng bearing na to, para pag natuyo siya, magdidikit yun ang galing dito na epoxy, at saka yun ang galing dito, magdidikit. Huwag yun dito, huwag yun dito mismo sa gitna ng ito, dito. Huwag kayo rito maglalagay ng epoxy, tsaka dito. Huwag kayo dito maglalagay sa, puro dito na sa gilid, para ito lang may ipit, oh. Ito lang may ipit nga yung gilid ng bearing. Okay, timpla lang ako ng epoxy. Okay mga karesiklo, ito naka-timpla na tayo ng epoxy. Ngayon ituro ko na sa inyo kung paano maglagay ng epoxy doon sa case ng ball bearing ng electric fan. Okay, ito lagyan nyo to dito, pa konti-konti lang ang lagay. Ito dito, ito lagyan nyo dito konti lang. Yan, para siya lang ang umipit ng bearing. Sa ating lakatan, sandalan. Yan. Tapos kabila. Yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang muna kakonti. Kasi pag natuyo yan, lalagyan pa natin ulit dito. Ito, magkabilaan. Para mas lalong hindi gumalaw yung ball bearing natin dito sa case. Ito sa kabila naman. Itong kabila, ganun din. Puro gilid lang lalagyan nyo. Ito lang. Tapos ito. Kabila. Yan, tatlo lang para maipit lang yung ball bearing. Okay, nilagay na natin. Yan. Lalagyan na natin siya. Ngayon, lalagyan naman natin ay ito, yung ball bearing. Paglagay naman ng ball bearing ay ito lang. Ganito lang, ito lang. Itong mga gilid lang na to. Ito lang. Ilang lalagyan natin ng bearing. Ito lang. Hindi natin lalagyan yung ayan, oh. Ayan, ganyan lang yan, sa gilid lang. Tapos yung kabila naman. Ito naman, yung kabila.
Ganun din, konti-konti lang din. Okay, nalagyan na natin. Ngayon, saka natin siya ipapasok. I-align na natin tong yan. Yan, align na natin. Tapos pasok na natin tong rotor dito sa motor para i-ano na natin. Yan. Yan, ipasok na natin. Ilagay natin tong pang clearance natin. Yan, ilagay na. Tapos yung kabila naman. Kailangan hindi siya magkapatong. Ayan. Ayan, okay na siya. Ayan, nasabit na natin. Ngayon, itakip na natin siya. Ito. Takip. Ilagyan na natin yung takip. Okay. Sakto-sakto. Tapos saka natin tornilyuhan.
Tapos higpitan na natin. Ilak na natin siya. So, pagkatapos ito, hintayin natin siyang matuyo. Pag alam natin natuyo na siya, saka natin siya babaklasin ulit. Okay. Yan, maghihintay na lang tayo itong matuyo siya. Kasi maganda tong ginamit kong epoxy. Kasi hindi ka makaagad matitigasan. Hindi katulad ng 3 minutes lang tuyo na. Matagal kasi mag-align. Kaya ito, maghihintay na lang tayo ito ng pagkatuyo. Ito pwede na itong lagyan sa kabila. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag natuyo na, tapos babaklasin natin. Ito mga karesiklo, natuyo na yung unang patong natin ng epoxy. Ngayon gagawin natin ay yung pangalawa. Pupunuin na natin to. Tutuyo na siya yun. Yung pangalawang ano na lang. Tuyo na siya. Ito mga to. Ito lalagyan na natin lang ito. Punuin natin ito para mas lalong matibay yung kapit ng ball bearing. Kasi ito lalaki pa. Kasi nilagay natin kanina, konti lang. Kasi ito dito sa kabila. Yan. Yan na. Ito, lalagyan natin sa ito. Saka ito. Saka ito. Okay. Pagtitimpla lang ako ng epoxy uling konti. Para malagyan na natin ito. Tapos ipipix na natin. Tapos itara-try na lang uli natin. Itara-try na natin siya uli. Okay. Ito mga karesiklo, nakatimpla na tayo ng epoxy ito. Lalagyan na natin ulit itong mga to. Pupunuin na natin itong mga to para mas lalong tumibay yung ball bearing. Ito. Yan, lalagyan natin yung mga wala pa. Ito. Para mas lalo siyang tumibay. Kasi baka umano siya makalas.
Okay. Yan, puno na. Kabila naman. Yan. Okay. Patuyuin na natin to. Kasi puno na. Yan. Puno na yung mga kulang. Ayan. Hintayin na lang natin itong matuyo. Tapos yun na. Tapos na natin yung pag-ball bearing. Okay. Patuyo ulit tayo. Pakita ko na lang sa inyo pag natuyo na. Ito mga karesiklo, natuyo na yung pangalawang kinabit natin na epoxy. Yung second coating natin na epoxy para sa ball bearing. Ito, kinabit ko na rin siya. Ito. Kinabit ko na siya. Ngayon, testing natin kung under. Hindi ko na pinakikita yung pagkabit. Yan o, under na siya. Yan. Okay na po siya. Matigas na yung epoxy natin. Okay. Kakabit ko lang yung case ng motor. Pakita ko na lang sa inyo pag na-assemble ko ng buong electric pump pati yung screen. Okay. Ito mga karesiklo na ikabit ko na yung case ng electric pan paandar natin. Ayun. Okay na siya. Tingnan na natin to kung tatagal ba to.
Okay, kabit ko lang yung screen tsaka yung LC. Ito na mga karesiklo, natapos na natin yung pagkabit ng screen tsaka LC. Ngayon tetestingin na natin kung okay na siya. Ayun, oh. Okay na siya. Yan. 2, 3. Okay. Nakatapos na naman po tayo ng isang electric fan. Stand fan siya na ginawa natin siyang ball bearing kasi pangalawang dala na to eh. Pinalitan ko na rin siya ng bushing. Siguro hindi pa nga umaabot ng 2 buwan eh. Yan, tumirik na naman siya. Kaya sinadjust ko na talaga sa kanya na sa may-ari na gawin na lang tong ball bearing. Kasi nung una, sinadjust ko na rin sa kanya na gawing ball bearing. Wala pa raw siyang budget. Ngayon nagkaroon na siya ng budget. Kaya pinaball bearing niya na. Kasi sabi ko nga, yung mga bushing natin ngayon na nabibili ay madali na pumapudpud. Kaya po yung humihinto. Hindi sa langis talaga ang ano yan. Yung may problema talaga yan, yung bushing. Konting gas-gas lang, konting pudpud lang, ayan na, humihinto na yung motor ng electric fan kasi hindi na siya naka-alignment. At saka yung gamit natin ditong ball bearing ay yung 608C. 608C. At saka depende po yan sa mga gagawin yung mga electric fan. Kasi meron talaga tayong industrial, yung shafting nun mataba, kasi taba ng pang dryer. Kaya ibang number ang gagamitin yun. Depende doon sa gagawin yung electric fan kung anong ball bearing ang dapat natin ilagay doon. Okay, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan ulit kayong konting kaalaman tungkol sa ating mga electric fan kung paano gawin siyang yung bushing gawing ball bearing. Okay.